Ang Philippine Navy ay bibili ng 6 na mga anti-submarine warfare helicopters para sa 4 na bagong frigates at ang 2 nito ay baka sa bagong mga offshore patrol vessel ito gagamitin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa pinakabagong Procurement Monitoring Report ng Department of National Defense para sa second semester, ang Philippine Department of National Defense ay pumirma ng kontrata para sa kadagdagang 6 na mga AW-159 Wildcat anti-submarine warfare helicopters para sa Philippine Navy. Ang pirmahan ng kontrata ay naganap noong last December 29, 2025. Ang kontrata ay nagkahalaga ng 42 billion piso. At noong nakaraang September, doon sa Congressional Budget Hearing, humingi si Secretary Gibo Teodoro ng 42 billion peso para ibili sa 6 na mga anti-submarine warfare helicopters. Kasi may pira naman ang Pilipinas Bilyon-bilyong piso nga ang binulsa ng mga walang hiyang congressmen, mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH. Kunwari flood control daw, ito pa kayang 42 billion na mas mahalaga ito dahil seguridad ng Pilipinas ang nakataya, tapos ayaw pa nilang ibigay. Madalas kasi, pagpundo na ang nakalaan para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, maraming tanong ang mga congressman at senador at binambawasan pa nila ang pundo na nakalaan para sana sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Gayong bilyong-bilyong pira naman na nasa flood control project ng DPWH na kanilang ninakaw. At ayon sa Department of National Defense, ang pagbili ng mga naturang anti-submarine warfare helicopters ay hindi na ito ipadaan sa tender o bidding dahil ayon kay Gibo Teodoro, hindi na kailangang bibili pa ng ibang platform o ibang uri ng anti-submarine warfare helicopters dahil nakasanayan na daw ng Philippine Navy at mas familiar sila sa gawa ng Leonardo ng mga anti-submarine warfare helicopters. Kaya ganun pa rin ang bibilhin ng mga helicopters ay ang Augusta Westland AW-159 Wildcat anti-submarine warfare helicopters na gawa ng Leonardo. Ang Leonardo rin kasi ang nag-supply ng 2 Wildcat anti-submarine warfare helicopters para sa 2 Jose Rizal class frigates noong 2017 na nagkahalaga ng 5.4 billion piso o katumbas sa 144 million US dollar. At inasahan na ang unang batch ng mga Wildcat anti-submarine warfare helicopters ay i-deploy ito doon sa 2 bagong Malbar class frigates at may 2 pang frigates na pinagawa sa Hyundai Heavy Industry at ang 2 nito ay siguradong doon ito sa bagong mga offshore patrol vessel. Nagtanong ang ilan nating mga kababayan at kung bakit ang Wildcat AW-159 anti-submarine warfare helicopters ang kukunin ng Philippine Navy na sobrang mahal ito. Isa ito sa pinakamahal na anti-submarine warfare helicopter sa buong mundo. Bakit hindi na lang yung ibang uri o ibang brand ng helicopters na pang anti-submarine warfare ang bibilhin na mas mura pa at mas powerful din kumpara sa Wildcat 159 helicopters? Basta ang sagot ng Department of National Defense, ang familiarity, hindi kasi sanay ang Philippine Navy na magpapalit-palit ng ibang uri ng helicopters kasi hindi sila sanay sa ibang brand. Doon sila nasanay sa Wildcat helicopters. Baka raw pag nagpalipad sila, dahil hindi sila sanay, baka daw ang ilise ay nakasteady lang at ang katawan ng helicopters ang iikot. Yan, malaking problema. Ang presyo sa 6 na Wildcat anti-submarine warfare helicopters ay aabot halos sa 43 billion piso para ito sa 6 na helicopters. Ibig sabihin, kung i-divide mo ang 43 billion sa 6, ang lalabas ay 7 billion piso mahigit. Ibig sabihin, mahigit sa 7 billion piso ang presyo ng isang Wildcat helicopters. Kasama na nito ang mga weapons. Habang ang Sikorsky SH-60 Seahawk, isa itong powerful na anti-submarine warfare na gawa ng US. Ang helicopter na ito ay may presyo lamang na 2 billion piso bawat isang helicopters kasama na ang mga weapons. Ang layo ng diferensya ay ang presyo ng Wildcat ay 7 billion piso, ang Seahawk naman ay nasa 2 billion piso bawat isa.
5 billion yata ang diferensya eh. Tingnan natin kung ano ang mga weapons at equipments ng Wildcat, kung bakit sobrang mahal ito. At inkumpara natin ito sa Seahawk anti-submarine warfare helicopters ng US. Ang Wildcat helicopters ay may haba na 15.24 meters. Ang Seahawk naman ay may haba na 19.7 meters. Mas mahaba ng 4 meters ang Seahawk kumpara sa Wildcat. Ang speed naman ng Wildcat ay abot sa 311 kilometers per hour. Ang speed naman ng Seahawk ay nasa 270 km per hour. Mas matulin ng kaunti ang Wildcat dahil mas mabigat kasi ang Seahawk. Ang Seahawk ay may take-off weight na abot halos sa 10,000 kilo habang ang Wildcat naman ay nasa 6,000 kilo lamang ang kanyang maximum take-off weight. At ang range naman ng dalawang helicopters, ang Wildcat ay may range na abot hanggang sa 777 kilometers, habang ang Seahawk ay aabot sa 830 kilometers. Ang weapons naman ng Wildcat ay mayroon itong tinatawag na frente-mounted para sa mga machine gun o Browning machine gun o pwede ring FN mag ang gagamitin. Mayroon itong air-to-surface missile system at ESW weapons at HMA-2 variants ng mga weapons. At mayroon itong 20 Thales Marlet lightweight multi-role missiles at may 4 na MBDA-7 lightweight anti-ship missiles. At mayroon din itong Stingray torpedoes at MK-11 charges. Mayroon din itong Blue Shark torpedoes at Spike in LOS ATGM-based anti-ship missiles. At gumamit din ng Wildcat na Thales 2 underwater system sonar. Ang weapons naman ng Seahawk anti-submarine warfare ay may 4 ito na Mark 46 torpedoes at mayroon itong AGM-114 Hellfire missiles at AGM-119 Penguin missiles. Mayroon itong Advanced Precision Kill Weapon System, isa itong Hydra 70 unguided rockets at mayroon itong M60 machine gun at mayroon itong Rapid Airborne Mine Clearance System gamit ang MK-44 Rapid Cannon. Ngayon, ano namang mga bansa na nag-operate ng Wildcat 159 anti-submarine warfares ay ang mga bansa ng South Korea, ang UK at ang Pilipinas. 3 bansa lang sa mundo ang nag-operate ng Wildcat helicopters. Habang ang mga bansa na nag-operate ng Seahawk anti-submarine warfare helicopters ay ang bansa ng Australia, ang Brazil, ang Denmark, ang Greece, ang India, ang Israel, ang Norway, ang South Korea, ang Saudi Arabia, ang Singapore, ang Spain, ang Taiwan, ang Thailand, ang Turkey at siyempre ang US. 16 na bansa sa mundo ang nag-operate ng Seahawk anti-submarine warfare helicopters para sa kanilang Navy. At siyempre mayaman naman ang Pilipinas, dito tayo sa mas mahal. Maraming kaibigan natin ang nagtatanong na kung bakit hindi na lang gagawa ang mga Pinoy ng sariling anti-submarine warfare helicopters. Sa ngayon, hindi pa kaya ng mga Pinoy, pero may ilan na nating mga kababayan na nag-umpisa ng gumawa. Tingnan nyo ito, oh. Hanggang sa susunod, maraming salamat.